Yon mga masters, bali tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos araw-araw. Bali hindi na po tayo mag-a-upload tuwing gabi. Tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos mga masters. At maraming salamat sa mga solid kong masters na hindi nag-skip. Maraming salamat sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justino Villanueva, shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Tama yan. Kasalanan ni Fuyaw ang lahat. Ang kahihiyan ngayon ay dulot ng kamay ni Fuyaw. Kung hindi dahil kay Fuyaw, paano siya maainsulto ng paulit-ulit? Fujin, ipaalam ka agad sa Panginoon ni Gusu na ang kasal ng iyong anak na lalaki ay gaganapin sa isang araw na walang pasok. Fuhay, pakainin mo ito sa mga bastos ng Fuyaw. Panipi, ang malamig na mukha ni Futian, ay magiging tableta na ibibigay sa mga kamay, ng Fuhay. Nang makita ang tabletang ito, natigilan si Fuhay, leader ng clan, sigurado ka ba? Ito ang bone-breaking at soul-chasing pill, isa sa mga ipinagbabawal na gamot sa mundo ng lahat ng direksyon. Ang mga gumagamit ay madalas na dumaranas ng hindi maibabalik na pinsala sa susunod na 7 araw. Una sa lahat, ang balat ay malalagas at ang laman ay magiging tubig. Pagkatapos, ang mga buto ay madudurog ng dahan-dahan. Sa madaling salita, makikita ng taong nalasan ang kanyang balat at buto na nalalagas ng kaunti sa loob ng 7 araw. Ito ang halos pinakamalupit na paraan ng pagpatay ng mga tao sa mundo. Sa makatuwid, ang bone-breaking at soul-chasing pill ay halos hindi pinapayagang gamitin sa lahat ng direksyon. Ngunit Futian sa oras na ito, ngunit gagamitin ito, o sa katawan ni Han Nayan. Hindi pa ba sapat na saktan ni Fuyaw ang aming angkan ng Fu? Kaya niya tayong saktan. Bakit hindi natin siya magawang saktan? Pinahiya niya tayo, at kailangang pagbayaran ito ng kanyang anak na babae. Help the Sky Cold Voice Way. Gayunpaman, kahit na napilitan si Han Nayan na mamatay, maaaring hindi payag si Fuyaw na sumuko. Sa kabaligtaran, kapag napatay si Han Nayan, walang dapat ipag-alala si Fuyaw. Sa oras na iyon, magiging mas seryoso lamang ang sitwasyon. Fuhay daw. Minsang sinabi ni Ivory na kung gagamitin nila ang Nayaner para pilitin siya, wala itong epekto. Maaari niyang piliin na maghiganti para kay Han Nayan at hinding-hindi siya makikipagkompromiso sa kanila. Sa makatuwid, ang pag-iral ng Han Nayan ay talagang higit na isang drug kay Ivory, ngunit kung mamatay si Han Nayan, ito ay magiging iba. Nakausap ko na ang city leader ng Guso. Kapag nagpakasal na ako, hahayaan ko siyang gumamit ng malakas. Bagamat nasa kungtong area si Fuyaw, nasa kungtong area din ito. At saka, nitong mga nakaraang araw, si Fuyaw ay nanalo sa aking martial arts, kaya hindi siya makakagawa ng kahit anong wave. Tulungan ang langit malamig na boses paraan. Natigilan si Fuhay, at si Fuyaw ay tinamaan ng Jinggungsan. Imposible naman diba? Walang sino man sa pamilya ni Fu ang nag-utos sa kanya na lasunin siya. Higit pa rito, si Fuyaw ay palaging napakapuyat sa bahay, at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lasonin siya. Malamig na ngumiti si Futian, na siyang kanyang katalinuhan. Alam niya na hanggat naroon siya, magiging napakabigat ng pagbabantay ni Fuyaw. Kaya, sinasamantala ang pagkakataong pumunta sa walang kamatayang si Area, lihim niyang inayos ang kanyang mga pinagkakatiwalaan na lasunin si Fuyaw sa maraming paraan. Sa oras na iyon, iisipin ni Fuyaw na siya ay umalis, kaya ang kanyang pagbabantay ay nakaka-relax.
Napatunayan ng mga katotohanan na ang haka-haka ni Fu Tian at ang kamakailang mukha ni Fu Yao ang nagpapaliwanag ng lahat. At saka, ang maternal love is the greatest in the world. Kaya niyang ibigay ang buhay ng mga anak niya para sa lalaking iyon, pero kaya ba niyang panoorin ang kanyang mga anak na nahihirapan at namamatay ng medyo malupit? Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Fu Hai na matawa. Patriarch, nag-iisip ka pa rin. Fu Tian Lenglengham, Ivory, hiniling mo ito. Gawin mo. Tumanggaw si Fu Hai at masunering umatras. Nang makita na ang Fu Chan ay may komprehensibong plano, isang grupo ng mga senior executive ang sa wakas ay hinalinhan sa oras na ito. Wala silang pakialam kung marumi man o hindi ang mga pamamaraang ito, mabisyo man o hindi. Hanggat maaari nilang tulungan silang panatilihin ang kanilang posisyon, wala silang pakialam sa iba. Mas mabuti pang mamatay ka kaysa sa akin. Patriarch, tumulong na umalis noon, sa panahong ito, mayroong sangkatauhan. Patriarch, bagamat mayabang talaga si Aoyi, hindi pa tapos ang kasal ni Fu Yao. Hindi agad tayo matutulungan ng kapangyarihan ng Gusu Clan. Kung mawawalan ulit tayo ng tulong ng walang kamatayang si Area, natatakot ako na tayong Fu Clan ay maging lubhang mapanganib sa oras na iyon. Oo, kung ang susi ay saktan ang walang kamatayang si Area, kapag ang walang kamatayang si Area ay gumanti sa atin, hindi natin ito kayang bayaran. Kung isasakripisyo mo ang isa, mapoprotektahan mo ang kaligtasan ng angkan ng Fu. Kung hindi mo kayang tiisin, gagawa ka ng malaking plano. Sa oras na ito, time na pinayuhan ng isang grupo ng mga senior executive na kapag narinig ni Fu Tian ang mga salitang ito, nanginginig ang kanyang mga kamay at ipapadala niya ang kanyang asawa sa higaan ng ibang tao, na hindi kayang tiisin ng lalaki. Minsan, dapat malayo sa kanya ang magnanamas, kung hindi, pagkulog, tatamaan ka talaga. Hayaan mo agad si Fu na umalis Jingshen. Mamaya, magpadala ka ng maghahatid sa kanya sa kwarto ni Aoyi. Nagyayelong mukha ni Fu Tian. Sa gabi, walang boses ng babae sa kwarto ni Aoyi, tanging tunog lang ng kahoy na kama na nabangga sa dingding. Sa kwarto ni Fu Tian, hindi makatulog si Fu Tian sa gabi. Pagkatapos ng isang kahabag-habag na gabi, kinaumagahan, napuno ng kagalakan ang pintuan ng pamilya Fu. Nakapila ang daan-daang mga katulong na nakasuot ng pula at may dalang mga regalo sa kasal. Ang lumilipad na general, ang Panginoon ng Guso, at ang batang master ng Guso, ay narito. Sa oras na ito, ang kasambahay na tumulong sa pamilya ay masayang bamuka ang kanyang lalamunan at sumigaw. Nang makita ng mga tao sa lungsod ng Tianlong na biglang naging abala si Fujia, alam nila sandali na magiging isang masayang kaganapan ito. Higit pa rito, ang kabilang panig ay isa ring sikat na pamilya sa Feijiang City, Gusu Family. Para sa mga tao ng Tianlong City, ito ay isang magandang kaganapan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malakas na alyansa. Hindi nagtagal, maraming tao ang nagtipon sa pintuan ng FUJIA, bumati at bumati. Inalis ni Fu Tian ang manipis na ulap ng kagabi, at pagkatapos ay lumabas na puno ng sigla. Nang makita niya ang matanda sa yulunan, tumawa siya, malungkot na tao, matagal nang hindi nagkikita, matagal nang hindi nakikita. Haha, Kuya Fu, huwag kang masaktan. Kagabi, nang matanggap ko ang iyong sulat, paulit-ulit kong hinihiling sa mga tao na maghanda ng mga regalo at pumunta sa buong gabi. Nakangiting sabi ni Gusu Fengtian. Si Gusu Fengtian ay lubos na nasisiyahan sa kasal. Bagamat bumagsak na ang tunay na diwa ng pamilya Fu, isa pa rin silang malaking pamilya. Kung ang dalawang pamilya ay makapag-asawa, ito ay isang malakas na alyansa. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag naipanganak na ni Fu Yao ang binhi ng tunay na Diyos, ito ay ang kanyang pamilyang Gusu, at pagkatapos ay mapapanalo ng pamilyang Gusu ang mundo sa lahat ng direksyon. Sa makatuwid, natanggap ni Gusu Fengtian ang balita kagabi at agad na lumipat. Kung mas mabilis ang kasal, mas mabilis ito. Haha, pasensya na sa abala sa iyo, Kuya Gusu. Halika, maupo ka sa loob, maupo ka sa loob. Sa mainit na imbitasyon ni Fu Tian, tumawa si Gusu Fengtian at pumasok sa bahay ni Fu. Sa likod niya, si Gusu Zan, ang anak ni Gusu Fengtian, ay nakatingin sa plaka ni Fu nang may paghamak, pamilya ni Fu. Mayroon ka ba nito ngayon? Pagpasok sa FUJIA,
Pumila ang mga senior manager ng Fujiya para salubungin sila. Pinahiya sila ni Aoi kahapon. Ngayon, ang pagdating ng pamilya Guso ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa. Pagkatapos ng ilang simpleng pagbati, si Gu Sushan ay walang pasensya, nasaan si Fu Yao. Sa pagbanggit kay Fu Yao, napakalinaw ng mukha ni Fu Tian. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Fu Hai. Nang makitang tumango si Fu Hai, ibinaba niya ang kanyang loob at tinawanan si Gu Suzon, nasa kwarto niya. Tumango si Gu Sushan, titingnan ko. Sa katunayan, medyo nabalisa si Gu Sushan tungkol sa kasal na ito. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa katotohanang nagpakasal si Fu Yao sa isang tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong normal sa mundo. Ngunit ang lalaking pinakasalan niya bago si Fu Yao ay isang piraso ng basura sa asol na mundo, na naging dahilan upang hindi nasiyahan si Gu Sushan. Ngunit alang-alang sa tunay na Diyos, at tubiling sumang-ayon si Gu Sushan sa kanyang ama. Ngayon ay pumupunta siya upang tumulong sa pamilya at sabik na makita si Fu Yao. Iyon ay upang makita kung gaano kamura ang isang babaeng nag-aasawa ng basura. Bagamat siya ang kanyang magiging asawa sa pangalan, who cares? Karaniwan na niyang natapos ang pagsilang ng tunay na Diyos. Pagkatapos nito, kung ang babae ay buhay o patay ay walang kinalaman sa kanyang sarili. Hindi ko ibibigay ang buong kagubatan para sa ganyang babae. Sa pagtulak sa pinto ni Ivory na bukas, si Gu Suzon, na sa tingin niya ay natural at walang pigil, ay pumili ng sarili niyang dumadaloy na dagat. Pero ganito lang ang kilos niya, pero hindi siya tinitingnan ng diretso at sinabing, nasaan si Fu Yao? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, natigilan si Suzon. Ang kanyang mga mata ay kay Ivory sa mahabang panahon. Si Ivory ay kasing ganda ng isang engkanto na bumaba sa lupa. Anuman ang kanyang mukha o anyo, ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay para sa malungkot na si Suzon na tumira sa gitna ng mga bulaklak. Naisip ni Gu Sushan na si Fu Yao ay isang bata lamang na may espesyal na katayuan. May anak siya, kaya matanda na siguro siya. Ngunit hindi niya naisip na hindi. Lamang siya isang babae, ngunit perpekto din. Isa itong nilalang na nagbubunsod ng krimen. Mahal, hindi ko ini-expect na swerte ako sa Gu Sushan. May asawa akong naghihintay sa akin na maglaro. Napaka-interesante, napaka-interesante. Pinalakpakan ni Gu Suzon ang kanyang fan at tuwang-tuwa siyang tumingin kay Ivory. Tumingin si Ivory kay Gu Sushan na may galit sa kanyang mga mata. Gusto niyang magpumiglas na bumangon at itaboy ang langaw, ngunit halos wala na siyang lakas. Kagabi, nakita niya ang kanyang anak na kanina pa niya iniisip. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay nilason ni Fu Hai sa harap ng kanyang mukha. Gusto niyang subukan ang lahat para iligtas siya, ngunit nahulog lang siya sa bitag ng kabilang partido. Si Nyaner ay isang piraso ng laman sa katawan ni Ivory, at ito rin ay ang pagkikristaw ng pag-ibig kay Aaron. Pagmamasid sa kanyang anak na nagdurusa, paano ba talaga magiging determinado si Ivory na parang isang bato? Ngunit naunawaan lamang ng kabilang partido ang puntong ito, kaya't sinadya nilang tambangan siya na dumating. Bilang karagdagan, nalaman ni Ivory na tila siya ay nalasan. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, si Ivory ay nasakop nila. Kasabay nito, tinatakan din ng mga taong ito ang kanyang mga nagawa ng buo. Ngayon ay halos pareho na siya sa isang ordinaryong tao. Lamang ang mermaid meat, kawili-wili. Binigyan siya ni Ivory ng malamig na tingin, kahit na mas interesante ako, nangangahas ka bang hawakan ito? Nang marinig ang mga salita ni Ivory, nagulat si Guso at pagkatapos ay tumawa. Naglakad siya palapit kay Ivory ng ilang hakbang at napagtanto na walang nagawa si Ivory. Nakangiting inabot niya at hinawakan ang baba ni Ivory. Tapos, bigla niyang sinampal ng malakas ang mukha niya. Isang mabangis na ngiti ang ibinigay ni Gu Sushan, ganyan ba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, Fu Yao, ikaw ang babae ni Lao So. Kung gusto kitang paglaruan, paglalaroan kita hanggat gusto ko, naiintindihan mo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.